Alam niyo, isa sa pinakadelikado on the road when you're riding, ito, I'll show you. Welcome to the program. You want to Sean Bike. My name is Sean Santa Maria. Let me show you a gap. Ito. Ito, gap, malaki. Pag sumut ka dyan, yari ka dyan. Instant tumba yan. Super dangerous. But there's one more road hazard, or road feature, I should say, na mas delikado dyan. Bakit mas delikado? Kasi hindi masyadong obvious. Kasi yung mga gap na yan, pag nakita mo yan, the natural instinct is to avoid it. Let me show you something here. Okay, so tumigil muna tayo dito, no? Sa side. Kita nyo to? The gray concrete and the asphalt. Kita nyo tong part na to? Kung saan tumatama yung gulong ko. I'm twisting my wheel to the left, oh. That point where the asphalt meets the concrete, elevated yung asphalt. See that? Maraming nadadali dyan. Ang tawag dyan, sumidewall ka. Galing ka sa konkreto, lilipat ka ulit sa asfalto, pwede mong ikatumba yan. Tuwing kailan nangyayari yan? This happens when you transition from your current surface to a higher surface. It's sort of like you're moving from one stair step to another. Pero pagilid. And dun nangyayari ang accidents. That first contact where the wheel hits the wall pero hindi umakyat. At hindi aakyat dahil sumidewall ka lang. Right? One real world scenario here is umiiwas ka sa hump. Igigilid mo, dadaan ka sa konting gutter, di ba? Then babalik ka na sa main kalye. Usually uneven yan eh. Lalo na sa mga kalyeng pinatungan na ng asfalto katulad nito. Look at the gutter and look at the asphalt. There's an obvious elevation na kailangan mong i-clear. Diba? At kapag ang gulong mo ay parallel at hindi ka marunong dumiskarte at binaby mo yung lipat, sa sidewall ka, you're gonna fall, man. So if it can be helped, don't get yourself into that situation. Nabababa ka and you have to get back. May iwasan naman yan eh. Lalo na sa mga kalyeng alam niyo. If it's a route that you frequent, more or less alam nyo na ang features ng daan. Huwag na kayong bumaba. Huwag na kayong mag-gutter. Kung may hump, sagasaan nyo na yung hump. Isa pa mga ganito. Look at that. See how there's paint, no? Minsan, igigilid mo, iwasan mo yung paint kasi may konting asfalto pa. Ang tendency niyan, mapapababa ka talaga eh because you're riding a thin line. Mapapababa ka din, which means you'll have to transition back onto the asphalt. So nag-create ka ng sitwasyon na pwede mo ikatumba. Let's say you're in the gutter, no, napunta ka dun eh for one reason or another, at kailangan bumalik at nag-aalangan ka dahil feeling mo sa sidewall ka. Just stop, tumukod ka na, iakyat mo na yung bike mo, buhatin mo na. No? Iwan mo na yung machismo na ang hina naman ng loob nito. Pero hindi, ayaw mo tumumba eh. Bukod sa pwede ka na ma-injure, baka ma-damage pa yung bike mo. Don't want that to happen. Ang mga side na tumba, masakit yan eh. Well, kahit anong tumba, masakit, no? Of course. Pero yung side na tumba, sigurado may damage to your hip. Kung anong side yung tinumbahan mo, of course. And madalas din, if you're fast enough at may tukod mo yung hand mo, hindi madadamage yung siko mo. Tutukod mo yung hand mo eh. Pero you could
break your wrist. Pwede ka rin magka-bruising sa kamay mo mismo. It's not gonna be pretty. Oh, we're coming up on a spot na kung saan ako tumumba. I'll show you. Sumidewall ako dito eh. We're approaching it. Ang ginawa ko, you're gonna see there's a rumble strip up ahead. Ito yung mga nakapinta na nakaumbok. It's supposed to slow you down. Ang ginawa ko, ginilid ko sa kanan. It's coming up. Dumaan lang ako doon sa black na asfalto just before the concrete. Eh, bumaba yung bike ko. Pagbaba ng bike ko doon sa concrete, 1 second lang, tumumba na ako kagad. I wasn't even trying to get back on the asphalt. Bumaba ako, gumilid yung gulong ko, tumama lang ng konti doon sa wall ng asfalto. Tumba kagad. I fell on my left side. That hurt. Ito ang nakakatawa dyan sa sitwasyon na yun. When I crashed. Yung technique na yun, I always do that. Palagi kong ginigilid yung bike ko to avoid the rumble strip but still staying on the asphalt. Never akong bumaba sa concrete. I always do that. Yan ang ruta ko pa uwi eh. Maganda ang balance ko, maganda ang control ko sa bike. If you have enough speed, mas stable. I always manage to clear that part. Pero, if something could go wrong, it will. And it did. Kahit ano pang skill mo, kahit ano pang experience level mo, it can happen to you. And man, I did fall. And hindi nga masarap. So we go back to the lesson. Kung kaya iwasan, iwasan. Don't bring yourself into that situation, di ba? Look at this. Ito, mataas. Kapal nung patong, no? Of course, the concept applies to any situation where you have to transition to a higher surface. Katulad nga na sabi ko. One way to do that is to T-bone it. Head-on mo, huwag pagilid. Like kunwari ito. You have enough space naman sa kanan. Buwetahan mo. Diba? Go wide para yung pagpasok mo ulit sa asfalto, halos nakatap. But let's be real. That situation will not always present itself. Sino bang may ayaw mag-avoid ng humps, di ba? Pero ang hump ganito, like this is a smooth hump, maganda ang construction. Yan, dinaanan ko lang. Didn't have to slow down either. This is a smooth hump too. Easy peasy. Pero may mga hump na gusto mong iwasan, yes. Ito yung makanto. Yung tug, ganun kaagad, no? Impact kaagad sa gulong. May gilid ito. Yan, may gilid yan. But getting back on the asphalt, as you saw there, is tricky. Kasi nga, may elevation. Pwede mangyari yan basta nakaangat yung surface. Yung mga steel cover, yung mga malalaking sheet ng bakal na pantakip sa mga butas, pwede kang sumidewall doon. You have to be very careful. Speaking of road hazards na rin, here's one more feature, mga steel grate. So that, vertical orientation ng steel grate. Pwede shimut yung gulong mo dyan. So magsaslant ka ng konti. So yeah, I think I've been pretty clear. Showed you stuff. I explained the real world scenarios, and I think you understand what I mean. Kita nyo naman, sidewalling, and I consider this as one of the most dangerous road features. At least nasa top 3 yan. Bakit? Bakit siya isa sa pinaka-dangerous? Kasi one could say na, di iwasan mo. That's a tricky part. Kasi sa unang tingin, lalo na sa mga bago nagbabike, hindi nila iiwasan yan because it looks like a simple thing, no?
Ang butas sa kalye, simple yan. You see it, you avoid it. Itong mga from gutter back to the road, pwede kang madala sa sitwasyon na yan eh. At kung hindi mo natansya, kung hindi ka experienced enough, you think you could clear the gap, pero hindi. Sumidewall ka, tumumba ka na. So, sa mga matatagal na rin nagbabike, naranasan nyo na to malamang eh. Let me know ha. Kahit sa mga seasoned cyclists, nangyayari din yan. Because hindi masyadong obvious ang threat. At yun ang delikado, yung mga hindi masyadong halata. Yung mga akala mo wala lang.